Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mga pangalan ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy na pasakamay na ng PNP. Pagkakaltas ng budget ng NTF-ELCAC, pag-uusapan sa Kongreso. Mahigit kalahating milyong voter reactivation na itala ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinumpirma ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na may isang private army o tinatawag na Angels of Death si Pastor Apollo Kibuloy. Saad ni Fajardo, may mga pangalan na ibinigay si Police Brigadier General Nicolas Torre III ng mga hinihinalang miyembro ng naturang private army. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to. But what is certain is totoo itong Angel of Death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Well, private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. Ayon din sa spokesperson, nasa proseso na ang PNP sa pagtatanggal ng gun licenses ng mga miyembro ng Angels of Death. Ayan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Dagdag ni Fajardo, kanilang iniimbestigahan kung mayroong Army reservists at militiamen na kasapi sa private army ni Kibuloy. Panukala ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na bawasan ng 7.8 billion pesos proposed 2025 budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Manuel, halos walang accomplishment ang BDP ng NTF-ELCAC, kaya't sobrang unjustified umano ang gusto nito na mas mataas na budget para sa susunod na taon. Kinumpirma rin ni House of Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na mababa ang fund utilization ng naturang ahensya. Dagdag ni Kimbo, lumabas sa records ng Department of Budget and Management o DBM na kahit ibinigay na ang 98.96% ng budget ng NTF-ELCAC sa taong 2024, nananatiling nasa pre-procurement stage ang halos 700 BDPs. 173 projects naman ang nasa ilalim ng procurement habang 20 lamang ang ongoing projects. Umabot sa mahigit kalahating milyong aplikante sa voter reactivation ang naitala ng Commission on Elections o COMELEC. Sa huling datos ng poll body, nakatanggap sila ng 556,231 applications for reactivation mula February 12 to September 11, 2024. Ayon sa COMELEC, 10% lamang ito sa bilang ng deactivated voters at mayroong 5.38 million deactivated voters sa kanilang record. Karamihan sa mga ito na na-deactivate dahil sa kanilang pagkabigo na bumoto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.